Hello, magandang gabi sa ating lahat at magandang umaga sa ibang lupalop ng daigdig. Ako po si Russell Ako naman po si Lennon, at welcome dito sa Tamang Usapan. usapang may tama. So Ras, Ayan, we Sel. apologize dun sa mga avid listeners namin kasi last week wala tayong upload. May ano po kami, bakasyon, long weekend din. Oo, nakabakasyon si Lennon, ako hindi. Ayun nga lang, Oo. bakasyon kami after ng exam period. Dahil dito sa Madrid ay medyo mas mahaba yung aming weekend kasi pati yung May 2 ay fiesta ng Madrid, ng region. So, Kasi mas ito ba yung mahaba. liberation ba ng Madrid? Hindi, the fight for independence ng Madrid. Oo, kontra sa Napoleonic forces, 'di ba? Yung mga Wow. Grabe 'no, napaka-rich nung ano, nung isa sa mga ano, kinatutuwaan ko diyan sa Continental Europe, yung they have high regard diyan sa history and, ah, yung mga meaningful events and meaningful na bagay-bagay diyan. I think, isa siguro 'yun sa mga minana nating culture as Filipinos. mhm, Yeah. tama, tama. Ako naman, I just marked my 28th year sa existence ko sa Ayan. mundo. So, ayun, ang dami kong mga binawian din talaga ako ng ano, ng normal Ang kong tadhana. buhay, ng trabaho. Bakit? Ano So, nangyari? after nung long weekend ko, siyempre 'di ba, may long weekend din dito sa Pilipinas nun dahil Labor Day. Which is ano nun, parang ano lang, ewan ko, hindi ko alam. Sa tingin ko, dapat hindi na siya Labor Day, dapat Laborers Day siya. Kasi nga Aha. every day is Labor Day, every weekday is Labor Day, eh. Tapos Labor Day wala kang pasok, parang Labor Day Ah, nga, eh, araw ng paggawa tapos exactly. wala kang pasok. Siguro araw ng manggagawa, Laborers Day siguro. Actually, yun yung curious. Dito sa Espanya, hindi siya Dia del Trabajo, ang tawag sa kanya ay Dia del Trabajador. So, ng Gano'n ba? worker. Oo, hindi ng laborer. Interesting. Parang ano, Dia de los Obreros, parang gano'n. Oo. Dia de los Obreros. Dapat dito, araw ng manggagawa siguro. Hindi siya araw Oo. ng paggawa o Labor Day. Parang Labor Day wala kang pasok. Parang parang gago 'no? 'Di ba? 'Di ba? Papahinga ka dun sa sine-celebrate mo, Oo, parang ganun yun. oo. Araw ng paggawa. So, holiday tayo, 'di ba? Ewan ko lang, 2 cents worth. Do'n sa mga ano diyan, sa mga expert, baka meron kayong sagot bakit gano'n? Baka may mga nakikinig pong mga representante na sa Mga Kamara de los mga Representantes, baka gusto Mauring ninyong manggagawa. i-amend yung mga batas at gawin yung araw ng mga manggagawa. Pero oo, may sense, mas may Yes, sense actually. oo, araw ng manggagawa. Talagang as in to honor yung ating mga manggagawa, Hmm, 'di ba? exactly. And yun, after nun, May 2, ah, ewan ko, it should have been, tawag mo diyan, more than ano na rin 'no, 13 years 'no, since, my first entry sa seminary, May 2. Ay, May 2 nga pala, No, ayun. traditionally kasi May 1 talaga ang pasok ng Aha. seminaries 'no, pero kami nag-May 2 kami nun nasa Capuchins ako. And, yun lang wala sabi ko parang, siguro ano, okey na ako kasi hindi na siya super sentimental, eh. Parang, 'Di ka hindi na na ma nag-celebrate ng Oo, kasi dinner nagse-celebrate ako, out, eh. Oo, sine-celebrate ko kaya nga yung birthday mo talagang kamalas-malasan yan, eh, kasi yung sinakto pa birthday mo kasi. yun yung lumabas ako officially, eh. Hulaan niyo pero mukhang tuloy-tuloy naman 'tong podcast na 'to, mukhang pag-uusapan din natin 'yon sa mga susunod na buwan. Ayun, tapos 'yun grabe yung trabaho.
Tapos Hmm, wala pa akong maayos na tulog until nag-weekend. So, binawian din talaga ako kaya ayun, kaakibat nun yung stress 'no, yung stress. oof. And since Labor Day nun, Aha. ah, napaka-rich philosophical and, social teachings about the dignity and manner of work, 'di Actually, ba? na hindi And napapansin. oo, and yung upholding ng ano, yung preservation ng dignity ng manggagawa. Sa tingin ko, sa tingin mo ano bang ano diyan? Parang yun ang magandang pag-usapan natin ngayong light talks na Puwede, 'to, oo. 'di ba? Hindi kasi tingnan mo, ah, kahit ikaw sabihin natin dahil kahit fraile ka, 'di ba? Meron kang ano, meron kayo sa constitutions niyo, 'di ba? On the manner Mm. of work, Oo, very na important. how you conduct your affairs with honor, part dun is working, 'no? Mhm. Part dun is doing your craft or, living out yung tinatawag nating charism Oo, dun or yung expression ng charism, exercising eh. your office, 'di ba? Mhm, For exactly. to contribute to the growth of your community, for your personal sanctity, for your personal growth and development, and for the growth of, the entire organization and the entire church for that matter, 'di ba? Parang gano'n. So, hindi siya exclusively secular, 'no? Meron din siyang spiritual ano, may spiritual dimension yung work and sa tingin ko baka baka sobrang trivial na lang nung work sa atin na parang dahil nga nandiyan lang 'yan araw-araw. Parang ano, nami-miss natin yung mga certain values na magandang i-instill pa rin sa Mhm. work. Ewan ko, tulad niyan yung overworking ng marami sa atin. Oo, yan ang Maraming problema tao, ngayon, eh. hindi lang ng Mhm. maraming Pilipino. Tapos yung sahod, kung Aha, commensurate ba sa level ng stress mo yung exactly. sinasahod mo? O kasi yung iba, 'di ba, may mga nagsasabi na, "Okey lang murahin ako ng boss ko, okey lang mag-OT ako ng kahit hanggang 4:00 ng umaga ta's pasok ako ng 8:00 ulit, kasi bayad naman 'yun." 'Di ba? Oo, may ganyang Eh, mga paano dun sa ano, hindi sentiments. bayad, 'di ba? And yet you're still rendering, ah, wholehearted service either sa pribado o sa pampublikong ano, larangan, Pero 'di ba? meron din yung kabilang extreme Sige, ano 'yun? na ngayon yan, eh, na nag-e-emerge ngayon yung bang, dahil hindi naman ako binabayaran ng sapat, 'di na rin ako magtatrabaho ng hindi lang sapat, eh, parang Ay, wala yung ka ng quiet binibigay quitting na ba 'to? passion. Quiet Yan, 'di ba? quitting? Which is Ah, extreme maganda din, 'no, maganda. Sige nga, siguro ano, isa-isahin natin yung mga themes na 'yan sa Sige, sige. dignity ng labor, ng human Mhm. labor, 'no? And disclaimer, ito ngayon right now lang ito nabuo 'tong ano, 'tong temang 'to. Wala kaming nung sinimulan namin 'to. Ang original naming plano kasi light talks lang kasi nga si Lennon dahil ako nagkuwento ako ng week ko, "Sige Non, bago tayo magsimula ano ba nangyari sa'yo? Bakit hindi tayo Ikukuwento ko ba? nakapag-record?" Siyempre, kasi Ay, with well, Lennon and maiko-connect pa Russell rin naman Mato, natin, eh. Mako-connect pa sige, rin natin sa sa okey. topic. Go, go, Ikukuwento ko go. yung nakita kong yung Oo, marcha tama, nung tama. Labor Day. Anyways, so dahil nga nung last month ay aming exams month, so ano yun, hell month yun. Um, Binigyan kami ng pagkakataon ng formator namin. Actually, pinilit niya kami na umalis, na magbakasyon kami nitong long weekend, 'no? So we decided to go to Barcelona kasi hindi pa kami nakapunta na kami dun. Ang problema nung pumunta kami last time is that pumunta kami para sa Feria del Libro. Ano yun, anong tawag diyan sa sa Pilipinas, sa English, minsan nalilimutan ko yung English term, eh. Book fair, ayan, book fair yun. So pumunta kami sa book fair, umaga, hapon umuwi rin kami. So nag-decide kami na
dapat makilala natin ang Barcelona ng tunay. So, pumunta kami dun. It's a it's a nice experience. Maganda yung siyudad. Ang problema mo lang ano, mahal, lahat ng bagay dun mahal. So, Anyways, when it comes to ano, yung Barcelona, yan yung Makati ng ano, ng Spain o hindi rin? Kasi yung Madrid parang almost. iba yung buhay sa Madrid, eh, parang ewan ko. Ang ano kasi, kung iko-compare natin sa city sa Pilipinas, yung rivalry na matatawag between Madrid and Barcelona is like sa Manila tapos Cebu. Dati, Oh. yung economy tsaka yung industry nandun karamihan sa Barcelona. Ngayon almost equal na. So, practically yung Barcelona talaga yung commercial city? Oo, kasi meron silang dagat. So, may port sila. Oh, I have to Oo. review my ano, my Spanish map. So, ayun. Anyways, nandun kami nung weekend and, Barcelona. um, punta kami sa city, punta kami sa Montserrat, Abbey, nasa kabundukan yon. And, yun nakuwento ko na kay Russell ito, hindi natin mako-connect 'to ngayon sa ano, sa usapan natin ngayon pero at least mako-connect natin 'to sa ano, yung plano nga natin na Fuse, 'di ba? Yes, yes, Na yes. very, very surreal experience na matatawag kasi when we were, going down from the Abbey ng Montserrat dahil nasa bundok yon. So, umakyat kami through, cable car. Tapos pababa Yes, yes. kami, yung tinatawag na funicular, yung tren na pangbundok. So, nakagano'n siya, naka-incline siya. Oo, So, nandun kami, yung oo, mabagal na ano, oo. nandun kami nakaupo and then nagulat ako kasi sa likod ko may isang grupo ng mga youth, mga siguro ano, mas bata sa'tin ng kaunti. Then nag-uusap sila tungkol sa ano, sa philosophy. Nag-umpisa sila, "Alam mo ba may ganitong philosophy na ano, American exceptionalism ng ganito, ganyan, bla, bla, bla." Tapos habang tumatagal yung biyahe, lumalawak usapan nila. Kasi nag-umpisa sila sa philosophy, umabot sila sa architecture, tapos sa history. Tapos kinuwento ko sa'yo 'to, 'di ba, sabi ko, "Ito Oo. yung maganda sana na kung mabubuo na yung Fuse, ganito, ganito yung feel." Baga. Totoo, totoo. Yung interest mo dun sa mga ano, mga matters that truly matter kumbaga. Ah, Exactly. beyond ano, beyond pop culture or beyond the trends. Pero yung mga long standing na values and principles ng humanity which always remain relevant sa society, 'no, kahit Mhm. anong generation. Yung problem kasi ng pop culture parang ano lang 'yan, yun nga, kaya nga pop, eh, parang putok sa buho lang 'yan, eh. Exactly, parang ephemeral. Eventually magiging hindi na siya relevant. Pero yung mga indestructible questions nga na tinatawag nila, philosophy, yung arts, Mhm. history, I mean ano, eh, 'di ba? So yun din yung ano natin sa Fuse 'no? Oo. So, Yung ayun. hangangarin natin dito sa binubuo nating Fuse, Para yes. maalala niyo lang po na meron tayong binubuo. Anyways, Oo. yun, para mabalik tayo sa topic, siguro kuwento ko yung isang vivid experience na medyo natakot ako actually 'no. Um, Nung May 1, so naglalakad kami dun sa mga, abenida ng ano, ng Barcelona 'no. Teka, So, Avenida is alley? avenue, Avenue o Avenida. oo. Oo nga, okey, Avenida. Okey. So, lalakad kami dun. And then may marcha dahil nga May 1, so alam naman natin 'yan kahit sa Pilipinas naman may mga marcha, may mga rally ng araw na 'yan. Pero ano ang rally dun? Ano itsura ng rally? Like kilos protesta talaga o marcha? Kasi 'pag sinabing marcha sa Spanya parang very organized na march as in ano, Actually, para may mga silang trumpeta, organized ah? kasi, um, hindi sila yung
At least yun, yung nakita ko dun, kasi may ibang rally naman na stationary lang, eh. Pero sila naglalakad kasi sila. Okey. Tapos So mga onion 'to, gano'n? parang mga unyon 'no, naglalakad sila, may mga pulis. May pulis sa harap nila, sa likod nila, sa gilid nila. Para silang poprosisyon actually kasi may mga flag sila ganyan. Yeah, Mukha silang organized. napaka-organized 'no? Parang ano, Oo, okey sana yun. Tapos yung mga dala-dala nilang mga placards, yung mga normal na itaas sweldo, mga, ibaba ang tax, mga gano'n-gano'n. And then ang problema mo is it's a very, heterogeneous, group. Kasi nandun yung mga union, yung tinatawag dito kasi pangit yung ano, yung connotation sa Tagalog pero sa Espanyol hindi tinatawag na union, ang tawag dun ay sindikato. So yung mga sindikato, mga normal yon. oo, Tapos syndicate groups kumbaga. aha, Yes, tapos yes. nakahalo rin sa kanila yung ilang mga leftist groups. And then, dahil Barcelona 'yun, nasa Catalunya 'yun, may mga ano rin, yung mga independentista na tinatawag, yung mga gustong maging independent. Tapos Maging independent ang Barcelona. Independent ang Barcelona, gano'n? no, may mga tao lang doon na gusto nilang maging independent sila. Parang Yung secessionist kumbaga, parang, secessionist diyan exactly, kayo, oo, dito kami, parang gano'n. oo. Kasi may mga So regions kayo diyan, eh, 'no? 'Yun yung isang bagay din na hindi ko maintindihan. Halimbawa, may Castilian Spain, aha. Castilla y Leon ba 'yun? Tapos may Andalusia, parang ayun. Ano pa yung Hindi, isa kasi dun? yung Mga Espanya ay ano, parang binubuo siya ng at least 4 ba na yun, kingdoms o oo. 5 kingdoms. Tapos na-unite lang yon nung after ng actually, nung ano, kapanahunan na na-discover yung Pilipinas. Yun lang yung panahon na nabubuo pa lang yung Espanya as bilang isang country, baga. Oh. So, So, may very mga medieval pa identity, talaga siya ng kingdoms talaga. Feudal system aha, pa talaga. ang feudal system. Akala ko yun yung independence mo. Isa sa mga grupo dun, mga anarchist. Oo, Kasi nakita ko gustong-gusto yung ko flag nila, yan. letter A. Tapos nagulat ako kasi nung malapit na sa amin sila, kasi nandun kami sa isang sidewalk malapit sa isang mall. Nakasarado yung mall dahil ano, dahil nga May 1. Tapos bigla nilang inatake yung ano, yung glasses ba Mall, nung mall. Gusto nilang grabe ano, 'no. basagin, atakihin. Ako natakot ako, lumayo ako, eh. Sabi ko baka magkaroon ng ano, ng riot. Iba kasi ang konsepto ng anarchy sa yung 'yan, yung political anarchy sa philosophical anarchy, eh, 'no? Oo, ibang-iba. Iba Marami 'to, nga feeling ko iba. nga ibang tao hindi naman talaga nila alam kung ano yung Pero parang mob mentality 'yan 'no, mob, parang oo, mob. parang mob. So ngayon ang iniisip-isip ko, kung nagra-rally ka for the reinvindication of the rights, 'di ba, ng mga workers, kung masisira mo yung mga kristal dun halimbawa, kinabukasan ang mamomroblema ulit nun manggagawa rin naman. So, Yes, yes. para saan, 'di ba? So yun, so babalik na tayo ngayon sa main nating ano, sa usapan ng labor, 'di ba? Totoo 'no, parang 'di ba kung we really have to discern properly kung yung mga narratives ba, tsaka yung mga movements na nakikita natin na nagsasabing pro-workers o pro-labor sila, eh, sila ba mismo, are they doing, good para sa mga talagang ano, yung mga laborers? Kasi Exactly. I mean, sa history natin sa Pinas, Philippine history can teach us a lot na marami nagtangka niyan, nag-attempt, posing themselves as para sa mga tao, pero in the end sila lang yung nakikinabang. May 'Yan sarili mga silang ano, agenda, 'di ba? agenda, 'yan ang mga May problema. may sarili silang political agenda and at the expense nung mga taong tinatawag nating ano, 'di ba, sa mga modern day theologians, kinoin nila as the least, the lost, and the last, Aha, 'di ba? Tapos may mga principles din, for example,
churches or the Catholic Church, may mga fundamental principles tayo, social teachings, na susceptible sa infiltration ng mga makasariling ano, entities, 'no? Tulad niyan yung PCP2, yung preferential option for the poor, 'di ba? Mhm. Solid yun na teaching, eh. Tapos yung iba mamantsahan nila ng sarili nilang makasariling ideological agenda, Yan ang problema actually. 'di ba? Yun ang dun nagkakagulo, eh. Kaya nagiging anarchist din yung yung nagiging approach na over these years. Kaya, tignan mo yung sinabi nung isang philosophy professor, si Christopher Maboloc ng diyan sa Mindanao, one of the finest brains of our time, 'di ba? Parang you have to review and revisit kung ano nga ba yung mga naging ginawa talaga natin para sa bayan. Kasi kung sinabi natin na tulad ng people power, if you really gave power to the people, ano nangyayari sa Pilipinas ngayon? Parang gano'n, 'di ba? And specifically to simple workers like you and I, Mhm. 'di ba? Kasi nga 'di ba, katulad yan sabi ni Marx 'di ba? Ako, marami akong hindi kasunduan kay Marx na mga idea niya. Pero isa sa idea niya na i-share is that work is something that gives meaning to my existence. Well, hindi yung buong existence ko, pero very essential siya sa Oo, ano. Kaya nga 'di oo. ba, may nakalimutan kung kanino ko yun nabasa, eh. May nabasa ako na yung phenomenon daw ngayon nung mga artisan hobby, yung, kunwari mag-aral ka na mag-paint halimbawa, para sa well-being mo, 'di ba ngayon parang ano na yun, parang therapy na yun. Kasi na-disassociate na yung work doon sa self-growth. Kasi ngayon mas na-focus Money sa making, pagkubra sa oo. economic. Oo nga 'no, siguro dapat meron tayong malinaw na I mean ikaw nun, I mean tayo, sa batch natin, Hmm. we grew, we graduated na hindi klaro sa'tin yung work. Wala tayong concept ng Oo. work sa school, eh. Sa tingin Wala. mo? Wala, Ang 'di ba? problema ang problema kasi sa well, ang problema sa ating mga Pilipino, sorry po sa pagsabi nun, pero totoo naman kasi. Una, sa education system natin, walang hindi ka tinuturuan para sa reality, 'di ba? And at the same time, sa kabilang extreme naman, sa mga bahay, sa mga pamilya natin, minsan ang ano sa atin, ang turing natin sa mga anak natin, sa mga ay investment para sa future. So, mag-aral ka anak para ano, para iahon mo kami sa hirap. So, ang nangyayari, wala tayong idea nung ano ba yung work, and at the same time, ang idea natin simulang bata tayo, tinatanim sa atin ay economic. Oo, Yung yung economic kubra. dimension lang. Oo, Oo. kasi na na ewan ko kung sinabi sa yung tita yan, pero ako naalala ko nasabi talaga sa akin yan, eh. In kinder pa ako nun, parang wala pa akong grade 1 nun. Parang, "Nak, mag-aral kang mabuti kasi ikaw yung mag-aahon sa'min sa hirap." 'Di I ba? mean wala akong hindi ko minamasama yun even until now kasi Hindi, kung kasi ano yun, sakaling eh. gano'n man, pangarap ko rin 'yun para sa uh parents ko. Pero bakit in-instill sa'tin na gano'n lang yung work, na hanggang sa Yan, oo. pagkita lang, yung parang pagsahod. Teka, parang ah, ang layo niya dun sa eto dahil nga nakapag-aral tayo ng Philo, ng Theo, parang ang layo nung kahulugan ng paggawa dun Mm. sa kung ano lang yung meron tayo na napaka-superficial, like para lang kumita ng Para lang sahod, para lang kumita. Which is only part, maka-survive, 'di 'di ba? ba? Part lang yun, eh, hindi naman siya yung talagang buong essence nung nung pagtatrabaho. Kasi Yes, yes, oo. 'di ba minsan ini-imagine natin ngayon ang ini-imagine natin ang magandang buhay ay yung
mabuhay ka ng walang trabaho, yung nakatunganga ka lang, puwede kang kumain, puwede kang mag-travel, wala kang ginagawa. But I was thinking, kung gano'n yung sistema mo, mabo-bored ka rin. Kailangan mo ng ano, ng something to do, yun yung Yes, yes. importante. Sa ancient culture halimbawa, sa mga Greeks, sa ancient Greeks, dahil meron silang slavery, so lahat ng trabaho nila ang gumagawa yung mga slaves. Ngayon, dahil yung mga especially yung mga Athenians, anong gagawin natin? Dun Mag-isip. nabuo yung ano, yung mas malipit na trabaho nila, mas intellectual na trabaho, yung philosophy halimbawa, yung Oo. statesmanship halimbawa. Yes, yes. Ibig sabihin, nasa ano natin, nasa nature natin na maghanap ng trabaho. Not only because of economic, rendition, ano bang tawag dun, yung ano, makokobra mo nga na economic, eh, Mm. To but improve your economic status or aha, to meet your economic requirements, especially kung may family ka. bahagi yun. Pero Mm. more than that, dapat din sa work mo, matatagpuan mo yung ano, yung fulfillment nga na tinatawag, 'di ba? Na you find yourself who you are, na na-express mo yung sarili mo. Oo, totoo 'yan. Very close 'yan dun sa famous na Latin dictum, yung esse sequitur ano 'to? Ano 'to? Esse sequitur, ay nakalimutan ko na. 'Di basta ang ano kasi 'yan, Yun may yun. dalawa kasing schools 'yan, eh. Essence precedes existence o Ayan, existence existence precedes precedes essence. essence. Kumbaga, dinidiktahan ba ng trabaho mo yung pagkatao mo o dinidiktahan ng pagkatao mo yung ginagawa Yung mo, ginagawa, aha. 'di ba? And, eternal battle 'yan ng pilosopiyang 'yan. Kasi for for Thomas Aquinas, for example, para kay Aquinas kasi yung sinasabi niya, ah, operare pala, sequitur Yan, 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 esse, yan, yan. oo, operare sequitur esse. Ay hindi baliktad ba? Sorry, Baliktad, kay Thomas Aquinas ano, esse muna, yung essence, oo. essence. Yung kung sino ka, yun yung magde-determine ng Mm, ginagawa ang mo. ginagawa mo. Kasi nga heavily Christian yung theology dun. So, bilang anak ng Diyos or something like that, parang ganun. Bilang anak ng isang Diyos, ah, it will determine kung ano yung Oo, legacy o yung role mo sa mundo, parang gano'n. And yung kabaliktaran everything niyan should ay galing naman sa ano, school ng existentialism, oo, tulad existence ni precedes Jean-Paul essence. Sartre, 'di ba? Na kung ano yung ginagawa ko, yun yung magdidikta ng kung sino ako. Oh, kasi everything is murder para sa sa pagkatao mo kapag, Ah, nagpa-bind ka sa isang commitment like work or relationships. Kaya si John Paul Sartre hindi yan nagpakasal, 'di ba? hindi, ano yan sila, Kasi open relationship. maano sila kahit nga hindi kahit yung open relationship, kumbaga ah, siguro yung yung mga commitment issues sa kanila nanggaling 'to, parang sila yung nag-philosophize na kasi bawal Actually, nga ayaw oo. nilang lagyan ng label kasi kapag naglagay ka nga ng label, you are beginning to box yourself and you're beginning to kill yourself dun sa I label think na yun. yan yung ano, yan yung, nasa background ng culture, ng modern culture. Yung, Mm, sentiment ba na ayokong magpa-box, ayokong, at yung mga desisyon ko yun ang magdidikta ng kung sino ako, hindi yung dahil ako ay ano na, oo, essentially anak ako ng Diyos, so yun ang makaka-effect sa oo. ginagawa ko. Which I Kaya think yun ang oh, dapat maano, ma-recuperate natin boy, 'di sa ba? tingin ko ano rin, eventually along the line nakita din ni Sartre yung impossibility. So sa mga students, profs na makikinig nito, please correct us kung mali kami. Pero nakita ni Sartre yung impossibility na hindi ka talaga puwedeng mag-exist sa mundo na wala kang maa-ascribe na label. Kaya ang naging sagot niya nga dun, for example, 'di ba nga,
You have to see to it na yung existence mo is authentic enough na you can name yourself whatever you want. Like, kung Uh-huh. gusto mong maging table o maging maging ibon, parang you can name yourself na I am a bird, parang I'm not a human being. Parang gano'n. Kaya 'yun, kaya nga yung iba nagpapagamit kasi para sa kanila gamit lang sila kaya ginagamit sila. Joke! Tamaan. So, hindi, sabi niya dun, for example, may commitment ka nga sa work mo nun or ikaw, Oo. Friday ka. Para kay start kasi, 'di ba, you're killing yourself with along with that commitment, 'no. Pero sabi niya, is it still possible to be existentialist while being a priest, for example? Yes, kasi stylistic phenomenology 'yun. So kumbaga, I am not ito medyo controversial 'to 'no, pero hindi ko Sige, sige, yan yung sinasabing maganda ito yan. ka 'no. Kasi nga 'di ba meron kang evangelical councils, may mga promises ka, 'no, especially if you're going to be ordained and you're going to profess your vows. Meron kang vows nga na ifo-fulfill. Para kay Sart, based sa pagkaturo lang sa'min ni Father Barde, you can still be a religious, you can still be a priest or a minister for that matter because it's your style. Mhm. Kumbaga, I will practice poverty, chastity, and obedience, not because I am subscribing to the councils, but just because it's my style. Parang gano'n. So, it's about oneself. Interesting yun. Actually, may point yun, eh, kasi not so much because it's my style, but so much kasi yung pag-take ko ng vows ko, it's a personal decision. Hindi yun sa akin inimpose. Oo, Alam kasi kaya mukhang nga totoo imposed, eh, 'yan, eh. Totoo 'yan. pero dapat inangkin mo. Yung mga ungodly, quote unquote, ungodly or atheistic na philosophies, kapag nag-enter siya sa dialogue with faith and reason, mas na enrich na yung faith, eh, Exactly, 'di actually, ba? oo. Instead of blindly receiving doctrines, blindly, ah, adhering to teachings na parang natatakot ka lang kasi na you will compromise your soul, 'no? Kaya you subscribe to Oo. certain doctrines. May sense kasi ng self dun, eh, na 'di ba may sense ng personal na adherence, na Oo. hindi siya bandwagon mentality. So it becomes your style in the sense na I am owning my faith. I am Exactly. owning my election or whatsoever. I am owning my vocation, parang gano'n. Kaya nga 'di ba yung creed, pagka dinadasal natin nasa ano yun, singular, I believe. Oo, I believe. Although yung I believe na yun ay ine-express mo sa environment ng isang ng isang community. Pero Communal siya. communal siya pero inaangkin mo yun, sa'yo Oo, yun. sa'yo 'yun Ngayon kasi ikaw uh 'yun, eh. exactly. Eh, yan nag-uusap na nga tayo, tama yan Sel, sabi mo na, dapat maging open tayo dito sa mga hindi lang naman ano, atheistic, secular, Oo, um, secular. Sige, sige, tama ka. secular school of thoughts halimbawa itong halimbawa yung nandito na tayo pinag-usapan na natin ng labor. Yung tinatawag na social teachings of the church na para sa akin yun ang isa sa mga hindi napapansin. Hmm, Tayo lagi natin pinag-uusapan na, ang simbahan kontra sa abortion, kontra sa divorce, kontra sa maraming kung ano bagay. man, sa maraming bagay. Pero hindi Kontra sa natin alam LGBTQ, parang uh gano'n. pero di natin pinag-uusapan ng simbahan pala um, ay meron siyang teachings na halimbawa sa immigration o kaya may teaching siya na para sa corporate social responsibility. Yun yung nandun sa ano, social doctrines of the church. At yun, actually, nabuo yun precisely because of dialogue with
with secular thoughts, Mm, specifically dun yeah, sa rise ng communism tsaka sa capitalism. Kaya ang simula yes. nun talaga yung Rerum Novarum ni Leo Leo the the 13th 13th. tapos Quadragesimo ano, Aha, tapos Pacem in Terris. yan Hindi lahat ko yan alam yung pasok na diyan. pang-apat, may pang-apat yan, eh. Four great social encyclicals yan, eh, social teachings. Progressio, Populorum Progressio. Ayun, Populorum Progressio ni Paul the Sixth. Yan. Ay, no, 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 I think yung Quadragesimo ano is still Paul the Sixth pala. Hindi ano yun, Quadragesimo Pius the Pa is that Ninth? 12? 11th? Or search na lang natin pero 11th, oo, ninth oo. ng Octes nga pala si ninth. Kasi Quadragesimo ano is the 40th anniversary of Rerum Novarum yata. Oo. May magandang ano, may magandang shortcut na tinuro sa'min yung professor namin ng social doctrine, ng ano, social morality pala. Yung mga, documents daw na nag-e-end sa, nalimutan ko na. Basta nakalimutan ko kailan na ano yung ano, yung isa kasi 7 nag-e-end sa 7. Yung isa, yung sumusunod um, sa Rerum Novarum, 'yan yung, Quadragesimo Anno, yung Centesimus Annus ni John Paul II din. Yang mga 'yan daw ang focus niyan ay yung economy, Mm, yung, work, yung as in work. Pagdating daw nung Populorum Progressio nagkaroon ng sensibility na mas holistic, hindi lang work, yung tinatawag na, ano bang English nun? Ang tawag kasi sa Espanyol, desarrollo, eh. Tingnan ko anong English nung desarrollo, sige. While you're looking diyan sa meaning niyan, yung ano, yung tawag dito, yung fun fact pala, sa mga titles ng mga documents, mga official documents ng simbahan, Uh-huh. yun yung first two words nung mismong libro. Oo, Oo. kadalasan. First two words, excluding the article, so yung mga ano, yung mga ibang parts of speech na ano, pang-connector lang like propositions or ano. Pero yung two main words, yun yung title. So, Rerum Novarum means new things. New Diba? things, The oo, new about things, new chu chu things. chu chu, may gusto silang sabihin doon. Or quadragesimo ano, the 40th year of, parang gano'n. Desarrollo pala ay ano, development o ang gamit sa English kasi may bagong dicastery. Dicastery for promoting integral human development. Yun pala yun, integral human development. Yan daw yan yung mga nag-e-end sa 7. Populorum Progressio, um, Caritas in Veritate ni Benedict XVI. Tapos may isa ni John Paul II eh. Eh, nalimutan ko na yung John Paul II. Oo, ang Anyways, dami niyang sinulat, eh. ang dami kasi niyang sinulat, Yeah, eh. Anyways, yun daw ay hindi lang siya naka-focus dun sa work, yung sa trabaho, pero mas holistic na siya. Ano yung integral human development? Yun ay, oo. hindi lang economic, kasama na dun yung human rights, kasama na dun yung ngayon na tinatawag natin na nandito na tayo sa digital age, 'di ba? Yung, rights mo para sa communication, sa ano, sa Oo, access mo ba. privacy and, Mhm. yung 'Yan lahat 'yun ethics, yung integral, ethics 'no, yung ethics ng yung ethics, oo. Siguro 'yan yung mga hindi napapansin, eh, 'yan yung mga hindi pinag-uusapan na I think very ano, very napapanahon important. at dapat hindi lang siya sa Oo, relevant, dapat siyang pag-usapan. Hindi puwedeng i-overlook lang. Like sige, balik tayo dun sa ano, balik tayo dun sa ano bang dapat gawin dun sa commensurability, 'di ba? You are rendering dati kasi work is purely physical, it's a very physical ah, thing, eh. Parang dati 'no, naabutan pa natin siguro 'yun na parang kapag sinabi mo kasing paggawa, literally literal na may working with ginagawa your ka, may hands. kamay, You oo. really exert, physical effort, kumbaga strenuous yung jobs.
to consider it as paggawa or work. Oo. While yung mga clerical or analytical things to do, yung religious, aspects, parang hindi siya maano, hindi siya yung pagtuturo for example, kaya ang baba ng tingin ng maraming Pinoy din sa teachers, parang hindi, Sadly. kasi wala ka naman, hindi ka naman pagod, eh. Pero itong nagpo-progress na tayo, nakikita natin na teka, work is not only physical, activities, yung sobrang nai-strain ka emotionally, physically, psychologically, mentally, yu yu na-e-exhaust ka, Hmm, 'di ba? Tapos yun lang, very measly minsan yung compensation, 'di ba? Tapos dahil we can do, parang tinatanggap na lang natin dahil wala na tayong magagawa. We really need to survive. Na-instill sa atin na we just have to do our jobs in order to survive. Parang wala ring ginagawa yung mga concerned, people and organizations about it, and ayun na nga, sine-sensationalize eh. na lang na mabuhay kayo sa inyong Niro-romanticize. sakripisyo, and oo, niro-romanticize na lang na parang mabuhay kayo, ang napaka-resilient ninyo, kayo yung backbone ng society, and Tignan mo 'yan, kung parang ano, kung magiging aware tayo, well, sa Pilipinas proud tayo na we are Asia's, number one Christian country. Pero kung magiging aware tayo, ano bang katuruan ng simbahan tungkol sa ganitong usapan? Ang turo niya, kung ikaw ay businessman, may-ari ka ng isang company, nagpapasuweldo ka ng marami, yun ay vocation. Yun ay ikaw ay susi para sa progress ng bansa mo. So, hindi ka lang responsible sa sarili mong kita, responsible ka na para sa integral human development nga, sa especially ng mga empleyado mo, 'di ba? So, imbes na i-romanticize mo, kailangan mong mabigyan ng hustisya yung ano, yung iyong vocation. Bilang may-ari, ito sa usapan 'to sa mga may-ari. Ngayon para naman sa mga manggagawa, ano namang sinasabi? Pues, na yung trabaho mo, yun nga, babalik tayo dun, hindi lang yan basta-bastang kumikita ka. Yung trabaho mo is something na dapat sa ano mo, sa development mo as a human person. kaya we can't really be really good Christians talaga. Very challenging yung Very challenging. uh, if there are people who will be claiming na talagang ano sila, solid Christians, ewan ko, I would like to invite them to really review it, kasi being a Christian is a sign against the world, eh. We are in the world Hmm, but never for the world, yun nga sinasabi nung yung contradiction, oo. sign of contradiction tayo, eh. Kasi when the world, or when our human tendencies would dictate us na mag-push tayo dun sa mas kumakabig tayo even at the expense of other Mm. people, our Christian values will tell us otherwise. To the point of even denying our own selves, eh, 'di ba? Yung Ang problema responsibility. nga, ang tendency natin is we live ano, a dichotomy ba? Na mayroon kang double-sided life na Yeah. Christian ako privately, pero pagdating sa aking public life, importante yung ano, yung sarili kong Mas gains. malala yung baliktad. Mas malala baliktad, eh. Oo, Christian ka publicly na parang, "Oh, praise the Lord." 'Di ba? Kahit may pumunta sa'yo na parang, "Manghingi Ayun lang po pa, kami ng isa pa tulong, yun na ano, tapos ganito, ganyan." Tapos iisipin mo scammer 'to. So, God bless you na lang, 'di ba? isa 'Di pa ba, yung gano'n. problema. Tapos, humanap ka kasi ng trabaho, parang mga namamalimos, 'di ba? Ang lakas-lakas mo, eh, 'di ba? Parang gano'n. I mean, Kaya very ano, very challenging ang pagiging Kristiyano kasi you have to balance that, yeah. yung dalawang ano. Kaya ang dami ko ring kilala, may mga ilang nagtatanong na halimbawa, um, minsan I just want to live a life as a normal, 'di ba, normal person, 'di ba? Pero paano ko gagawin yun,
matagal akong naging active ako sa simbahan, ganyan. So, para sa ibang tao parang weird 'yun na dadalhin ko sa workplace halimbawa faith yung life. aking faith. Yeah, Para sa akin ang challenge sa ating mga Kristiyano kung paano natin maiba-balance 'yun, paano natin mag mai-introduce. Kasi ang faith mo, hindi 'yun hiwalay, hindi 'yun appendix. Dapat 'yun ay isabuhay mo. kaya integral siya. Mhm. Isa pa nakikita ko diyan, yung tulad diyan, yun nga yung quiet quitting, 'di ba? Yan. Quiet quitting, parang ang negative nung ano niya, ang negative nung notion niya. Whereas, hindi ba yun yung gusto lang? Ewan ko, ano bang view mo diyan nun? Kasi we work, ah, well, kasi nga may economic ano siya 'no, considerations. Pero Mm. yung values kasi natin, parang we really see to it na we get the job done. And wala tayong pake sa strains no, hindi natin iniisip yung commensurability ng compensation dun sa stress na nai-experience natin. Pero at some point, eventually, yung quiet quitting kasi is it's not only about ano, it's also reminding pala. It's kind of reminding us of another value aside from work o yung dignity of human labor. And it's the value of justice, no? Mm. Na ito pa rin ako, ibibigay ko ang lahat. Pero sa within the bounds nung nung pinoprotektahan ako ng karapatan ko at the same time, yung bounds ng employment ko. Parang is it bad to assert that o yun lang yung husto? Kasi parang dito sa Pilipinas especially, parang kailangan itodo bigay mo ang lahat kasi parang ipapamukha Ayun sa'yo nga, ng eh. mga employers mo, employing institutions na, teka, hindi ka indispensable, anytime puwede kang palitan. So you perform hard, you work hard, you exert beyond 100%. Otherwise, 'pag hindi namin magustuhan ang performance mo, we can easily replace you, parang gano'n. Ang problema kasi we are a culture na very competitive. Simula pa sa school, simula pa nga sa mga bahay, 'di ba? So, kahit sa workplace, we tend to be competitive to the point na hindi mo alam na exploit ka na pala. Ako, diyan sa question ng silent quitting, ako kasi I really believe in Aristotle's 'di ba, maxim, "Virtue lies in the middle." Hmm, So, kailangan mo lagi para sa akin dapat lagi mong makita yung yung balancing act, yung equilibrium. I mean, yung phenomenon ng silent quitting, it's a form of protest. Yun ay yun nga, rini-vindicate na, okay yung trabaho mo dapat may may commensurate din na na compensation. So, it's a reminder, it's a protest, it's a form of protest which is good kasi silent protest, sus may sa history isa yan sa mga effective na form ng protest more than the violent revolutions. totoo 'yan. Ang ano ko diyan 'no, mashe-share ko diyan yung yung isang quote ni Kierkegaard na sabi niya "The minority is always stronger than the majority." Kasi yung minority kahit konti sila, sila lang yung mga taong may opinyon. Kaya yung Ayun, naging ko dun, insight is, there may be strength in numbers but there will always be power in ideas. Yeah. exactly. Yan, maganda yan, ang ganda niyan. Kasi nga tawag dito, hindi puwedeng alam mo yun, pagka-aware ka na,
na may problema sa sistema, hindi puwedeng patay-malisya ka lang. You have to do something. Hindi, ang mahirap So, kasi I dun applaud yung these people. suppression. Kahit naman ano, Ayun, kahit kasi 'di ba, ito yung ano, ito yung well, we are being diagnostic here. May problema yung systems, 'di ba? Alam natin may butas yung sistema. Pero the moment na ikaw, you speak against it and hindi ka naman well supported ng mga people with authority or with the capability to defend you, ma-ostracize ka, mawawalan ka ng trabaho, and at the end of the day, magsa-suffer ka at ang pamilya mo. Kaya people choose to be blind, choose to be silent. isa yun sa characteristics ng hindi lang ng Filipino culture, ng Asian culture. Yung being loyal to your family, yung company rin tinuturing natin bilang family. Ako talaga hindi So, talaga ako believe diyan talaga. Parang dapat hindi gano'n, parang eh. family tayo Pero may dito gano'ng kasi ano, the moment na family tayo dito, avenues 'yan for abuse. alam mo ba yung ano, yung series na ano, na What We Do in the Shadows, yung mga vampire Ay sila, hindi. ganyan. Ay ano, BBC May ba 'to? isa parang BBC ata yan siya, eh. Nakikita ko lang Parang siya sa comedic ano, ba sa 'to, yung Facebook, 'di ko pa comedic siya ng mga napanood. vampires? Oo, Parang nakakita ko ng excerpts niyan, comedic 'to, oo. comedic 'to. May isa dong vampire, yung kanya kasing pagiging vampire ay yung ano, ang kanyang kinukonsume ay energy, so boring siya. So, tapos nagtatrabaho siya. Tapos, may isang scene kasi na parang may bago silang familiar, bago silang, familiar maging pet halimbawa, pero ano yun, human yun. Hmm, So, sabi nung ano, nung isang vampire, "Ay dapat ipa-feel natin sa kanya na ano, na belong siya." Tapos sabi ng ano, nung yun nga yung vampire ng energy, sabi niya, natutunan ko yan sa office. Dapat mo lang sabihin na ano, "We are family here." Tapos magtatrabaho na sila ng ano, ng lubos pa at bibigyan nila ng mas oras yung trabaho nila kaysa sa pamilya nila. totoo 'yan. So, Kasi naalala ko lang avenue diyan. siya ng abuse, eh. 'Pag ano kasi, 'pag sinabi mo family tayo dito, ano na mangyayari? Yung mga papakiusapan ka without, without due process na. Parang, "Sige pasok kayo dito," or ganito. You do beyond, what is just ano, determined for you ng job description mo. But mahihiya ka, Mm. eh, kasi family, eh, 'di ba? Ayun nga, eh, pumapasok yung personal, yung And emotional. I think it's very manipulative and exploitative na hindi dapat. Parang Exactly. nama-manipulate yung emotional ano mo, yung capacity mo to give kasi family, eh. I mean, importante yung human touch, yung human relationships sa kahit sa workplace. Pero hindi dapat siya maging extreme to the point nga na, ito, yung usapan natin na may exploit ka na. Oo, Kasi family. exploitative. Ako, at some point, I can accept that as long as siguro walang abuse. Kumbaga, kung talagang family tayo, we will do what families do. And Exactly, oo. families look after each other. Hindi puwedeng family lang tayo dahil may gusto lang kayong agenda na parang you just want to maximize the capabilities and the the skills of the people, without ano, hindi mo kailangang maglabas ng additional na pera para sa compensation. Tapos sabihin mo lang family, that's injustice. That's injustice. That's Tapos injustice, oo. ipo-promote mo na, we are working kasi we would like to give our families a better future. Tapos overwork, pagod, stressed, tapos nagne-nervous breakdown na yung iba, tapos wala ng time yung iba umuwi sa mga bahay nila. Parang, 'di ba? Yan yung ano, eh, yung tinatawag sa mga anime na ano, black companies. Yung bang ano, puro stress lang. And very ano 'no, very ironic in our age na we are the most technological, era so far kasi ang bilis ng ano ngayon, eh, ng progress ng technology. We are the most technological era. We have the access to most resources, 'di ba, as a human family, as human beings as a whole. Yes, yes. Pero at the same time,
tayo rin yung pinaka-stress. Tayo rin yung ng mas maraming ng depression, ng anxiety sa panahon natin. 'Di ba meron niyang memes, may lumabas na meme, na sabi niya doon, "Do you know, in the Middle Ages, peasants have 100 something days of vacation." And nakasulat dun sa baba. So, you you have less holidays than a medieval peasant. Sabi Totoo, totoo 'yan. Tapos 'di ba even leaves, the application of leaves minsan unjust and unfair kasi prerogative siya ng ano mo, ng head of office mo or ng corporate ano mo, family or tsaka whatsoever. minsan ano pa, parang utang na loob mo pa. Oo, parang utang na loob mo yung 'di ba, parang ano, hindi naman tayo utopians dito nun, pero we're just trying to diagnose na, teka, tama ka dun sa technology. Yung purpose ng technology is to alleviate, eh, kumbaga to ease the burden of ano, of, overwork. And yet mas overwork tayo, 'di ba? Mas overwork, mas anxious, mas stress. Tignan mo yung work from home setup, it's supposed to be helping people dahil nga nagkaroon ng pandemic to make them ano, to make them na sige kahit papaano diyan sa inyo at the comfort, quote and quote, "at the comfort of your home, you can still report The your comfort. work." Pero counterproductive siya, 'di ba? Kasi may mga elements yung work na natanggal. So, kasi ni-reduce lang Oo. natin yung work into merely the reason for our salaries. So, yung travel, yung meaning nung travel, engagements with people, and even the very motivation to rise up early in the morning to do Mm. something productive, eh, parang magiging na kailangan ko ay sorry nagmura ako. Toot! Lalagyan na. Nag-report ako, kailangan kong mag-report kasi ano, I have to comply. Pero speaking of that, ako personally, siyempre ewan ko sa inyo, kayo na mga nagtatrabaho, siguro yung iba may ibang opinyon. Pero sa akin, ang isa sa malaking problema ng work from home, ngayon na post-pandemic era na, I assume na post-pandemic era na, is that, una wala na kasing emergency. So, I don't think na dapat pa siyang mag-continue. Kasi ang nangyayari is, una, nakakatipid yung office. Kasi ano yun, Yes, tawag dito, yes. gastos yun ng mga kuryente, etcetera. Pero at the same time, nagkakaroon na nabu-blur yung lines between your house Yes, yes. and your work, Strongly which is agree. very Strongly unhealthy. agree, yes. Yung family time mo, 'no, kasi dahil yung iba dine-define nila yung quality time as being there. So you Oo, may be physically present dahil nandun ka, pero nasa iba yung ano mo, wala, 'di ba? yung isip mo. Hindi, tsaka isa pa yung space, yung psychology of space is very important. 'Di ba nga sabi nila, kung gusto mo raw na magkaroon ka ng healthy sleeping habit, yung kama mo dapat pantulog lang. Yes, even sa seminary tinuro 'yan. Ewan ko Oo, sa inyo. 'wag kang magse-cellphone dun, 'wag kang magbabasa dun, Yes, hindi kami pinapagdala ng ano, ng, academic materials. kasi mafo-form sa isip mo, eh. Ano na, magiging habit Oo, na, okay, bedroom is so this for is only a for reading sleeping. area. Tama 'yun, tama 'yun. Oo. So ngayon yung space ng bahay, dahil na-invade na rin siya ng work, kaya nadadagdag yung stress kasi wala ka ng refuge, kasi supposedly yung Yung bahay yung refuge refuge mo, mo, eh. eh. Kasi stressful yung Mm, workplace, eh. Now you bring exactly. workplace dun sa yung home natin source of stress din 'yan. Ayun Kaya na nga nga, 'di eh, ba maghahalo yung dalawang uri ng stress. sinasabi nila 'wag mong dadalhin yung problema mo sa bahay, sa trabaho. Same as true with 'wag mong dadalhin yung problema mo sa trabaho sa bahay. Eh, ngayon kung Sa nandun na yung bahay. workplace mo tsaka yung pamilya mo nandun, dalawa, doble-doble na. Jeopardize ka na, eh, Kaya may ano, eh, 'di ba? may malaking importansya yung fact na gigising ka sa umaga, pupunta ka sa office mo, magbabiyahe ka. Mm. Kasi parte yun, eh, parte yun ng ano,
Hindi lang siya ritual actually. Oo, we should be ano siguro mas kailangan natin ng pagmamalay sa age natin ngayon na we are only after, significant labels quote unquote 'no. Parang lagi lang nating hina-highlight yung mga endpoints, pero yung journey hindi. And I think isang problema yun or sakit yun. Parang halimbawa work, home, church, or, leisure place. Pero yung Hmm, moment of journey, yung traveling, napakahalaga kaya nun kasi minsan yun nagde-determine ng araw mo, eh, 'di ba? 'Di ba? actually, Kahit halimbawa masama yung gising mo, you woke up at the bad side ng bed mo, 'di ba? Or the wrong side of the bed pa, bad side tuloy, the wrong side of the bed. Pero during the travel parang papansin mo umu-okey ka na, eh, 'di ba? Or kabaliktaran ang ganda ng gising mo tapos nabuwisit ka habang sa nagbibiyahe travel. ka. It enriches your day, that makes your day Exactly. different from other days. That's what makes you better or worse than yesterday. Siguro kung ako puwede natin tawagin yun na ano, eh, parang rite of passage ba from one reality o Ay, one yes. Ang ganda dimension of niyan, your ang ganda. life to another, 'di ba? So importante yun, eh, yung Oo, ang travel ganda nun, ang ganda. kasi kasi na ano natutulungan yung isip mo, yung mindset mo na mag-adapt na hindi na 'to bahay, nandito na ako, papunta na Oo, akong may office. idi-dispose mo yung sarili mo. Yun ang Oo, term, yun ang term. kaya kailangan ko ng baguhin yung sarili ko, hindi na dapat ako natutulog sa workplace. Ayun nga, eh. Kasi yun ang nawawala, yung transition na you Exactly. are entering that, you're going out of this, setup and you're about to enter into another. Mm. And yet integral ka pa rin, 'di ka compartmentalize, yun naman yung mahalaga dun. Di ka compartmentalize, oh, pero you are just aware na, yung setting ba, yung environment kung nasaan ka. The same sa ano, sa clothing. Bakit iba yung pambahay natin sa panlabas natin, sa pang-office natin? Kasi hindi lang yun dahil gusto mong maging ano, well, part na gusto mong maging presentable ka sa mga tao. But at the same time, kasi maibahagi mo na aware na different itong sa bahay, different itong sa office. Tapos nakikita yun externally sa mga, sa damit mo Yes, o sa uniforms. uniform mo. Uniforms are like habits or, Mhm. you wear the ano, you wear the right, outfit for the right occasion, eh, 'di ba? So, while wearing that uniform, you are assuming something. Kumbaga Exactly, kung, oo. ikaw ay janitor, kung ikaw ay manager, kung ikaw ay desk person, kung ikaw ay clerk or, secretary, upon wearing that uniform, you are assuming the role. Kaya make sure you Mhm. take it off by 5 PM. Kasi last Ayun nga, Wednesday eh. grabe pare, natulog ako kung ano yung suot ko nung buong Wednesday yun nung sinuot ko, nakasapatos akong natulog, eh. Paggising ko naligo lang ako tapos diretso na ulit sa 'di ba parang gano'n, parang Uy, delikado 'yan, Huwag mong uugaliin 'yan, mahirap 'yan. alin, matulog na nakasapatos? Yung hindi, I mean yung ano, yung yung puyat ka, tapos maliligo ka, tapos diretso ka ulit sa ano, sa trabaho. Yun yung actually yung wisdom nung 'di ba yung mga ano natin, mga traditions, mga superstitions na tinatawag na halimbawa, sa Biyernes Santo bawal daw maligo o kaya sa, sa isang lamay, hindi ka rin puwedeng maligo doon sa bahay. Very specific nga lang yung sa lamay. Ako iniisip ko, anong logic nun? Bakit may gano'ng mga superstitions? I think yung logic nun kasi nga 'pag puyat ka, very unhealthy yung maligo Hmm, ka, tapos babalik ka ulit sa ano, sa activity. Kasi kunwari sa Biyernes Santo, kasi Huwebes Santo may mga prosesyon. So kung lumabas ka, vigils, nagprosesyon ka't vigils, lahat-lahat, nag-vigil ka, tapos Biyernes Santo, maligo ka, tapos balik ka kaagad sa activity, delikado magkakasakit yun. ka. Gano'n din sa ano.
sa lamay kasi kung naglalamay ka, so understandably puyat ka. Yeah. Actually, yung mga sa Wala, naisip positions ko lang nga 'yun. ano, Ano lang eh, 'yun, side hindi sa comment. tingin ko kasi nga ano yan, eh, kasi presidencies yan, eh. May mga presidents na it did not end well for certain people, ta's eventually na-institutionalize siya, kaya siya naging superstitions. For example, Oo. naligo ka ng puyat, 'di ba? Yung mga naligo Puwede tayong mag-ano 'no, mag-isang episode ng mga ganito. oo, yung mga Yung ano, mga kultura na tingnan natin ano yung logical sense ng mga ano, oo, 'di ba? ng mga Kasi tradisyon. halimbawa 'yan, yung nagpuyat ka, halimbawa nagpuyat si Aling Nena, tapos na-dead siya, sasabihin na nung ano, "Hindi, nagpuyat kasi 'yan kaya namatay, naligo kasi nung puyat kaya namatay." Tapos magiging kuwentuhang bayan na siya. Ta's mapapasa na siya sa ibang bayan, ta's mai-institutionalize siya na, "Huwag kang maliligo ng puyat." 'Yan ang umpisa ng Oh, tapos kultura. tapos Ganyan wala ang na, ano, ta's susundin na lang siya without ano, oo. magsu-subscribe na lang, "Ay, masama." Kaya sinasabi 'di ba masama. Hmm, masama, sinabi sa So, akin. nagiging code of ethics na siya, 'di ba? Nagiging code siya. Baka po nalilito na kayo na nakarating kami sa ano, So, ba't tayo napunta dun? Kasi kailangan yung sa natin, pagpupuyat mo. kailangan maging just tayo, makatarungan tayo dun sa binibigay nating, amount and quality ng trabaho, ah, at dun sa binibigay nating compensation, dun sa quality Aha. at quantity naman ng work, ng effort. Kasi hindi naman kaya kasing pakainin ng papuri natin lagi yung nakakataba ng puso Nga eh. yun, na-appreciate yan ng mga manggagawa, na nare-recognize niyo, Maganda pinapasalamatan niyo. yun, oo. Tama naman yun, pero putik na yan, 'di ba? Yung sahod mo below minimum wage, tapos overwork ka pa, parang 'di ba? Tapos ano, Yun ay ano na, iga-gaslight niyo pa. unjust. May uso pa naman yung gaslighting dito sa mga ano, sa mga Ay, work oo. settings dito sa Philippines. Yung parang, hindi kasi ano, eh, 'pag halimbawa nai-stress na yung mga empleyado, nagiging collective na yung stress, 'di ba? Parang pa-pizza na lang, 'di ba? Mm. Pizza na lang tayo o mag-eat out kayo, 'di ba? Mag-lunch out or dinner out. Parang, band-aid solution. Whereas kaya naman, eh, kaya namang solusyonan properly. Yun yung ano ko diyan, take away. Kaya sa akin, sorry kung may magagalit sa akin, especially yung mga nandun sa side ng management o administrations. Pero quiet quitting should not be ano, frowned upon. It's doing ano, it's justice, eh. It's just being just. It's justice being ano, justice being made incarnate, eh. So it should not be called as quiet quitting, but rather it's simply called job. Just do your job, eh. Mm. 'Di ba? Bakit kapag ano, kapag favorable ang lahat sa atin, ah, we demonize 'no, something that is, ah, perfectly normal like doing one's own job 'no, na bakit magagalit tayo 'pag sinabihan tayo na, "Sorry sir," o "Sorry ma'am, that is beyond my pay grade." Pero kapag everything is not normal, bigla tayong magsasabi, "You stay in your line, you just do your job." 'Di ba, parang napaka-stupid, eh. 'Di ba may gano'n? 'Pag overreaching ka, sasabihin sa'yo, "You just do your job." Tapos kapag you're Oo. just doing your job, sasabihin sa'yo, "You go beyond the extra mile." 'Di ba? And yun naman po ang ating, diagnosis ngayong linggong ito. Sige, suggestions na Light tayo. talks. Well, anyways ako, siguro, especially dun sa mga ano, sa mga nag-iisip-isip ngayon ng changing of careers halimbawa o yung mga ano, mga high school students pa lang na di pa naiisip kung ano bang gusto nilang mangyari sa buhay o mga college students na, preparing themselves sa ano, sa work life na tinatawag. Just please,
always remember 'di ba, yun yang pinag-usapan natin ngayong araw, na work is more than just yung economic na dimension. Work is actually part of human integral development. So, sa ating pagdesisyon sa ating trabaho, mahirap 'to na ano, mahirap na advice 'to kasi napakahirap din ng chances sa Pilipinas na makakuha ka ng, nung trabaho talaga na makakapag-enrich sa'yo makapag-develop sa'yo as a human person. Pero take that into consideration besides yung sa economic. Kasi kapagka dumating ka, nakapasok ka sa isang company na ganyan, na magko-cause sa'yo na mag-quiet quitting din, sad yun. Kasi ikaw rin mismo, you will feel on yourself na, "I can do better, but justice tells me na I should not do better because wala namang ano, eh, hindi commensurate yung ano, yung compensation." So, before entering siguro isa yun sa mga dapat mong ano, ipag-discern sa isa sa mga bagay na para mai-balance mo. That is very hard kasi nga chances are very slim sa atin um, sa ating ano, society, sa ating um, yung mga chances natin sa ano, sa workplaces, 'no? So, very hard 'yun pero at the same time, para sa akin napakaimportante na isama mo 'yun sa ano, sa iyong discernment. 'Yun lang yung aking ano, practical practical bang matatawag 'yun, na Thank suggestion. you nun. Kay Lennon kasi naka-address na siya sa individuals. Ito naman, sa akin ang suggestion ko, I would like to specifically address this una sa mga parents. Number one, your children or your child is not your ATM, no? Hindi sila yung mag-aahon sa inyo sa hirap. Kung iaahon kayo sa hirap, hindi dahil ah, responsibilidad nila yon talaga. No? Yun ay dahil pinalaki nyo sila ng maayos, nakita nila yung values, and dahil doon, they really appreciated you in their lives na they want to pay it forward or to pay you back, no? Pero it should not be compulsory. No? Kaya don't pressure them into wanting a course or wanting a job just because it's paying well na iko-compromise nyo naman yung pangarap nila sa buhay. Kasi marami sa mga bata lumalaki, hindi naman nila ma-language na nagalit sila o namuhi sila sa inyo. Kasi nakita nila yun bilang pagmamahal sa inyo. Pero don't cause your children too much pain already. No? Too much na nakukos na nga nung society mismo sa kanila. Yung pressures for them to excel, yung pressures for them to really to really stand out or to be relevant sa society. Oh. Yung isa naman sa mga educators, try to instill sa mga ano nyo, sa teaching yung importance, yung dignity, tsaka yung value ng work beyond economic means, beyond economic requirements. But rather, work exists because it brings about fulfillment of one's life. No? And no job is uh, inferior to another. Na huwag kayong mag-teacher. So, huwag nyo discourage kung passion nila yung pedagogy, passion nila yung education. Just because it's not paying so well, don't discourage them na parang, huwag na lang kayo mag-teacher. Kasi kung papatayin nyo yun sa soul nila, sino na yung mga magiging mahuhusay na teacher? No? I'm talking about meritocracy here also. Marami sa atin, we some of us just pursue something just because of the pay or the compensation, or iba they pursue graduate school not because for the passion for education or the passion for learning, but just rather gusto lang nila maging maganda yung CV nila for promotion and mas malaki yung sahod nila.
Tapos 'pag nandun na sila, na-receive na nila yung post, yung salary grade, they're not doing their job, or if they're doing it, half-hearted lang. Kasi hindi naman talaga nila gusto. So, yung meritocracy din. Lastly, management people na nanditong makikinig nito sakali. Kung meron man, alam ko wala naman. Pero kung makikinig to, mapapakinggan nyo to, kung ano man, let's be justice incarnate. Alam nyo, yung mga tao, minsan, hindi natin talaga fully nagagrasp yung mga values kasi abstract things yan eh. Pero alam nyo, if you practice justice, once upon a time in their lives, makikita nila, si Sir, siya yung justice incarnate for me. Siya yung love incarnate. Siya yung equality incarnate. Siya yung opportunity, empowerment, chuchu. Em- dahil sa kanya, naging ganito ako. Dahil sa kanya, ganito, naging maayos. So, let's be those kinds of persons kasi tayo nasa authority. Easier said than done. Pero nakikita ko yan sa may mga kilala ko, marami. And even my parents na merong munting business. Dahil meron kaming mga workers under us, ang prinsipyo ng nanay ko, na bilib ako sa nanay ko, kaya shoutout sa kanya. Pag ako umangat, kasama tayong angat. Parang politiko, no? Parang politiko. O kaya siya, ah, kaya minsan, may tendency malugi minsan yung business kasi freely siya magbigay ng incentives. No, kapag nare-recognize niya yung pagod at saka yung magandang performance ng ng empleyado, hindi siya nangingiming magbigay ng bigas, ng grocery, o kaya ng pera, labas doon sa sahod nila, 'di ba? Bukod pa dun sa expenses na ini-incur dahil siyempre yung mga maintenance, yung 'di ba, mga compliances. Hindi niya 'yun iniisip, 'di ba? Kasi kung aangat tayo, kung aangat kami, angat din sila. So, siguro magandang parang yun, yung parang to rationalize it. Baka yung employment model natin, baka siguro we need to grow from the ancient model na slave master relationship. Baka we're all partners na ngayon. Kasi yung slave morality, Nietzsche na tayo ngayon, di ba? Mula sa Light Talks kung saan-saan na napunta yung usapang to eh. Yung slave morality, kapag inisin natin na ang slave ay mananatiling slave, ang masters mananatiling masters, it's being unjust din. No? Baka we are all partners. Especially if we have the same goal of supporting our own family, of growing into the craft. O baka we are partners, baka hindi tayo master and slave. So ayun, yun yung practical suggestions ko. Kung ano lang naman diyan. Let's elevate the dignity of work beyond means only to get food for the table, 'di ba? Ayun. So, ayun ang ating ang ating tamang usapan ngayon na wala tayong kaplano-plano. So, ano po muna, update siguro dun sa Yes, ating please. nabanggit ko na kanina yung views. So, ano ba update natin, Sen? Sa Pius, gusto po namin kayong anyayahan, please, join us sa mga nagkaka-interest dito sa usapang ito, and meron kayong mga tanong din, or may mga topics kayo na gumugulo lagi sa isip nyo na parang gusto nyong mas mapag-usapan. Yung Pius ay isang informal na grupo sa ngayon na nais namin buuin ni Lennon para sa mga ganong klase ng tao na may ganong klase ng tanong. No? So, Ayan. kasaysayan man yan, sining, agham, relihiyon, filosofiya, kultura, politika, lahat kayo welcome dito. Walang tamang
sagot, walang maling sagot, walang mas tamang paniniwala, walang maling paniniwala. Kung meron mang mali, pero hindi namin sasabihing kami yung tama at kayo lang yung mali. Puwedeng kami rin yung mali, pero yun yung gano'ng klaseng relasyon 'tong ano, 'tong Fuse. So, welcome na welcome po kayo, kung after nito makapakinig kayo nito matapos ninyo yung episode, please comment dun sa post namin sa Facebook nito or sa Instagram, or you may DM us, i-message niyo po kami or i-text niyo kami, tawagan niyo kami para kung meron kayong ano na, may mga magsi-signify na, yun na, maglagay na tayo ng schedule. So, magsisimula po Oo, tayo as open tuloy, sorry, online open na relationship. si ano, si Simone de Beauvoir at saka si Sartre. Um, Magsimula po tayo online Oo, muna. online, So, either Google Meet o Zoom, meeting muna tayo dun, tamang pakilala muna tayo sa isa't isa, tapos let's see kung paano lalawig o lalalim yung usapan. Ah, Isang Sunday siguro 'no? Oo, Isang Sunday ng gabi sa Sunday, Pilipinas, Sunday sa Philippine time. Pilipinas, Sunday din naman diyan sa Espanya. Oo, pero ano, I mean Philippine time Kasi kasi kalahati nga pala, gabi. oo pala. So, isang linggo siguro, isang Sunday, puwede Oo. nating simulan yung online, usapan natin. Tapos, let's see kung paano mag-ano, Hopefully by mag-progress. next episode siguro sana may mga mag-confirm na or kahit mag-ano lang ng interest, mag-show lang interest para makapag-ano na tayo, schedule siguro 'no. Signify lang kayo kasi mahirap naman mag-schedule kami tapos Mm, kaming dalawa lang din. Magre-record na lang kami gano'n lang delay din. nun ng tamang usapan ulit, 'di ba? Ayun na So nga, eh. yun, Anyways, yan po yung ano sa views and also I would like to take this chance na mahaba na yung isa na naman sa mahaba nating episode 'to pero, I would like to to take this chance na, to greet una, kahapon ay coronation ng kumpare naming si Carlos sa ano, sa Inglaterra. So, congrats sa kanya. yes, God save the king. So, pero isa pa, ngayon at the time of recording dito sa Espanya, we are celebrating Mother's Day. Sa Pilipinas ata ay next Sunday, Yes, 'di ba? second Sunday of Ang May. celebration, second Sunday of May. So, happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina at sa lahat ng mga mother figures, no? Sabi nga, 'di ba, ano, behind every man is a woman, especially yung mothers, no? So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat ng mga nanay, mga mama o mga mother, 'di ba, kung ano man tawag sa inyo ng mga anak, 'di ba? Yes, tsaka sa mga So, happy Mother's Day sugar po. mommy ng mga seminarista naming kaibigan. Iba Ay, iba 'yun. ba yun? Iba 'yun, iba Okey. 'yun. So 'yun po. Also, please, don't forget po makakatulong talaga po sa amin if you rate us kung nasaan man pong platform kayo nakikinig. And 'yun nga, sabi ni Russell, if you can comment then and signify your intention para dun sa views sa social media halimbawa or through, DMing us. And also, it will be very helpful din po if you can share this episode to your friends, to your loved ones, your family, no? So maraming maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Special shout out ko yung mga ano, yung mga nagsabi sa akin na, ay, magda-download ako ng ano, ng Spotify, magda-download ako ng Yes. kung ano man na platform. Yung iba sabi magsu-subscribe daw, mag-aano pa raw sila, magbabayad sila subscription. Sabi ko wala pa kaming gano'ng Oh, ano, plan. pero Pero thank you magbabayad daw po sila sa sa inyo. Spotify. Pero Oo. thank you. Siyempre we greet, our avid listeners nun, si Hmm, Badet, si Jedi, si ayan si Badet, si Francis, Jedi, si Titus, hmm, si Eugene. Francis ang aking SD. Oo, si Francis yung SD namin, spiritual director. Ayan, Sa'yo baka may gusto kang batiin? um
Siguro special mention ko kasi nung nakaraan nagsabi lang din siya sa'kin, nasa ano pa naman siya nun, nasa Hong Kong siya nun pero umuwi na ata siya ng Pilipinas. Si Maygene, sabi niya, makikinig na ako." Hindi ako nakikinig nung una pero makikinig na ako. Magda-download akong Spotify para makinig. So, thank you very much, ayan. So, sa lahat pa rin po ng mga avid listeners, ng mga lagi naming nakakasama, salamat po sa paghihintay dahil nagkaroon kami ng 1 week na break. So, kahit papaano may mga nakikinig pa rin, tinitingnan ko yung yung analytics, may nakikinig pa rin Maraming kahit ng salamat mga po isa, sa inyo dalawa. kasi at least kahit dito nagkakasama-sama tayo. So, yun nun. Ayun po, at maraming salamat sa pag-stay. Isa na naman 'tong mahabang episode, Oo, one and a kung half nandito pa hours. rin kayo, salamat kasi nagbawi kami dahil nga 1 week naman. So, pagbigyan niyo na kami. Ayun na nga, eh. So 'yun, ano pa sir? Ayun, so sa pagsisimula, sa pagtatapos at pagpapatuloy ng mga linggo natin, lumaban lang tayo, laban lang tayo, 'no? Tandaan natin na lumalaban tayo at yung pinaglalaban natin, noble, 'no? Kahit mahirap, wala namang hindi madali, eh. Wala namang madali, sorry, wala namang madali. Wala namang madali. Lahat ng at least if we choose our battles, yung mahirap na pinipili natin, nakakatulong sa ating mag-grow tsaka sa mga pamilya natin. Yan. Kaya yun, salamat muli at, 'tong napaka-productive na 'to, salamat sa'yo nun. Kaya dahil diyan, muli, ako po si Russell Ako naman po si Lennon. at salamat sa inyong pakikisubaybay dito sa Tamang Usapan. Usapang may tama. Okay, Yan. bye-bye. Bye-bye. Okey, magandang gabi po sa inyo lahat.